Magandang gabi po. Nakakalungkot ang araw na po ito. Namatayan tayo ng 2 estudyante na sana'y pag-asa ng ating bayan. Ang tanong na nito, bakit sa panahon na lang ni BBM nangyayari ito? May kinalaman ba ito sa flood control? Panahon ni Duterte, wala naman. Panahon ni Noynoy Aquino, wala naman. Panahon ni Erap, wala naman. Panahon ni Gloria, wala naman. Pwede bang sabihin na sa social media ito, ayon kay Robin Padilla? Isa lang po ang aking masasabi sa panahon ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari. Nakaraan bago yan sa Ateneo, mayroon sa Ateneo de Thailand. Wala palang Ateneo sa Thailand. Sa Thailand, 9 na estudyante patay doon. Ang bumaril, estudyante rin. Actually, sa Amerika, marami rin nangyayari na ganun. Pero, bago ang lahat siguro, patugtugin muna na natin ang ating national anthem. Pasensya na ngayon lang ako naka-vlog. Hindi ko mahirap kasi ginagawa ko na apply. Sa Pilipinas, kilalang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ng kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Thomas Esplana, Kapag may bayaran, gandang gabi. siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilang. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino At todos, lumalaban Camboñeños. para sa masa. Kahit na malungkot, Kasing tirador, ang inyong estudyante dyan, nagbarilan. kasing tirador, kakapi ng naaapi, At nangyari pa ito sa isa sa pinakamagaling na school dyan sa Zamboanga. Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niya. Yan gumraduate ang kalaban kong abogado na si Atty. Esguerra sa kaso ni Dr. Chow Teo Yumol. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Atty. Esguerra, regards na sa iyo. Alam ko ay buong Sambuangueño nagkakuan. Parang umiiyak kayo lahat sa nangyari. kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang Pero ang tanong ni Duarte, bakit sa panahon na lang ni BBM may shooting incident? Di ba? Diyan sa ang pinakamatindi rin siya sa Tacloban City, sa bayan pa ng nanay niya. May salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi. May connection ba ito sa flood control na ng pagnanakaw? Kasing tirador, kasing tirador. O kailangan na ba talaga yun na dapat namin ng confidential fund para mamonitor yung mga estudyante? Mga iba't yung mga infiltrator. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, Grace Line, kasing tirador, kakampi ng naaapi. Thomas Esplana, Ng sakit. Buenas noches.
Sambuangueños, vaya con Dios. Okay. So, ito ngayon, ang pag-usapan natin. Ipresenta ko siya, ano ba ang gagawin natin? Ang una kong tanong, bakit ngayon lang ito? Bagay, hindi naman sa lahat ng panahon ni BBM nangyari ito eh. Nitong ano lang eh. Nitong bandang huli, nagkasunod-sunod eh. Baril. Ano bang psychology ng mga bata? Nagtatanong ako sa mga psychologists na nakikinig sa akin. What should be done? Do we have to focus on child psychology? Bakit galit? May galit ang isang bata sa kapwa niya bata laban sa kaklase. Para masagot natin ito, balik ako, ang aking kaisipan, ibalik ko sa panahon nung ako'y elementary. Nung ako'y grade 1. At ano bang dahilan na kinagalit ng mga estudyante? Sa kapwa estudyante. Naranasan ko po yan. This time, ito po, ipagtapat ko na. One day, isang araw, ay nasa Coronadal Central Elementary School ako. Ako'y grade 1. Panahon na yun na nag-aaral ako, kaki na shirts ang suot ko. Wala pa akong brief. Eh, mga grade 1 ng araw, hindi naman alam yung mga brief eh. Pati mga classmate kong babae, wala ring panty. Oh. Di so ng araw. Ngayon, ang nangyari po, ito medyo dinadaan ko lang sa tawa, pero ito po ay malaking dagok sa sarili ko. Hindi nga alam ng mga kapatid ko ito. Hindi nga alam ng nanay ko bago siya namatay. Kay tatay ko, hindi lang ito yung nangyari sa buhay ko. Personal. Ito'y kailangan ko ilalabas para maintindihan natin ang kalagayan ng mga bata. Ano ba ang dahilan bakit ang bata nagwawala? Sinaida Kabutahe. Hello po, Attorney Kausing. Magandang gabi po. Ito po siya. Ang klase noong araw, hindi ko lang alam kung naabutan ito ni Sir Lisa. Ang klase kasi noong araw, isang buong araw yun. Hindi kagaya ngayon, may pang-amaga, may panghapon. Kung high school, may panggabi. Pero noong araw, isang buong araw yun. So, alas 9, recess yun. Kaya nga the most favorite subject ko, panahon na nag-aaral ako, recess. Pag recess na yon, ang baon ko, 10 centimo kada araw. Sa 5 centimo makabili na ako ng nilagang mani. Lagi kong kinakain yung pag recess, yung nilagang mani, kasi sabi ng nanay tatay ko, nakapagpamani, patalino ang mani. Kaya kakain ako ng mani. Kaya siyempre, very proud ka pag umuwi ka ng bahay mo, may papakita ka sa tatay mo na 100. 100. Ganun ang mga bata doon eh. Tapos kung walang 100, matindi pang tatay ko, may palo pa pag walang 100. Nung araw, payag, okay lang kayo may palo. May pat-pat pag teacher. May pingot-pingot pa. Ilang beses kayo mapingot ng mga nag-teacher ko. May mga borador, eraser. Ginaganon sa bibig ko kasi talkative daw ako. Tapos, minsan, pinapatayo pa ako, papunta sa likod. Ang dalawang kamay ko may bitbit na libro. Pinapatayo ako habang nagli-lecture ng teacher. Naranasan ko yan. Ibig sabihin po, suwail ako na bata nung nag-aaral ako. So ngayon, ito po, sa tingin ko naman, hindi naman siguro didiis yung bumaril na bata. Tingin mo sa kwan, Duarte. Kasi sabi nila mga didiis, mga killer eh. Pero ako didiis pa ako, hindi pa ako killer. Araceli Harder. Si Sinaida Kabutahe.
DDS siya, taga Northern Luzon. Ay, marami tayong mga DDS na Ilocano, huwag kayong maglala. Sa tingin ko, majority ng DDS kayo na Ilocano. Kasi number 1 na si Sara sa Ilocos eh. So, ito bang nangyari? Nung one day, isang araw, bumili ako ng mani, kumain ako ng mani. Pagbalik ko si Lisa sa kwarto, ang loob ng classroom namin, malaki yun. Para may isang plywood na lamesa nun. Tapos may upuan kami sa gilid, umiikot kami doon. Maya, nako, nakakahiya talaga. Sobrang hiya ko. Bakit? Naku, nakaramdam ako ng sakit sa tiyan hanggat sa bumuga. Nahulog sa sahig ko. Nahulog sa sahig ang ang EBS. Hindi nahulog sa sahig. Nasa upuan ko lang. Hindi nahulog sa sahig. Sus, umikot ang teacher ko na si Mrs. Sixmundo. Ikot may patpat. Diba ganun ang patpat? Bakit babaho? Tahimik ang lahat. Ako tahimik din, siyempre. Ako yun Ikot siya. Pag ikot balik, sabi niya, pakialsa ang inyong mga paa. Tingnan natin kung may mga tahi ang inyong mga sapatos. Alsa din kami. Pati ako, alsa din. Mga katabi ko kaklase, alsa din. Di wala rin. Sabi ng teacher. Sige, tayo. Nakatayo na lahat. Hindi pa ako nakatayo eh. Tinuro ako. Tayo. Pagtayo ko, hulog lahat ang eb sa sahig. Doon ako hiya-hiya. Hiyang-hiya na talaga ako. Tapos ang nangyari, sige, si Quester, shout out. Graceline, disparate expression na yan ng mga kabataan. Siguro, okay, siguro. Ngayon, tumayo ako. Naku. Yung kaklase ko na pinakamatangkad sa amin, siyang inutusan ng teacher ko. Teacher namin na maglinis. Pero hiyang-hiya ako. Pinauwi ako. Nang umuwi ako, nagtago pa ako sa, ang bahay namin, may sagingan yun. 5 kilometro rin ang lakad ko. Pagdating doon, hindi ako dumiretso sa bahay. Kasi baka paluin ako ng tatay ko. May purong-purong ng saging, doon ako sa gitna. Nagtago. Siyempre, hindi pa uwian ng tatay ko. Stricto, kapag umuwi ka, nakita ka sa bahay na umuwi ka na, hindi pa labasan, hindi pa uwian, papaluin ako. Kasi ibig sabihin, hindi ako pumasok. Di inantay ko muna, mga 12:00 bago lumabas ako sa kasagingan. Ito na ako ngayon. Wait, pinunasan ko na aking mga pantalon, pinalitan ko na. Shorts. Naka-shorts lang ako noon. Walang brief. Siyempre, bata pa ako. Ito ngayon. 1 linggo. Duarte, 1 linggo, hindi ako nag-aral. Hindi ako pumasok. Hindi tawag sabi, sa aral eh. So, hindi ko pumasok sa loob ng 1 linggo. Anong ginagawa ko? Kunwari, tuwing umaga, nagbibihis din ako. Pupunta, papasok. Mamaya, pag lingat ng aking ama, doon, siyempre, baka pala yung saging, hindi ako makikita kung kung andun ako. Andun ako, naglalaro lang ako doon kung ano laro ginagawa ko. Mahilig ako gumawa ng laruan na tarak-tarak. Yung tarak-tarak. Tawag tarak-tarak. Ginagawa ko yan sa pamamagitan ng gagawin ko yung mga lata ng gatas. Yung ko na ginagamit. Tapos may gulong-gulong pa yan. Naghanap ako mga chinilas na luma. At doon, sa loob ng 1 linggo, ganun lang balik ko. Paglabas ng 12:00 labas naman ako, pakita naman ako sa tatay ko. Pagtapos, bago maglaunan, alis naman kunwari. Tago na naman ako doon. Sa 1 linggo, ganun. So, ang teacher ko, pinatawag ang nanay ko. Pinasabi, bakit hindi na raw ako pumapasok 1 linggo. Hiyang-hiya talaga ako. Ayaw ko pa na pumasok. Nahiya na talaga ako. Nang dinala ko ng nanay ko ron, nakayuko. Ayaw ko tingnan sa mukha lahat ng mga kaklase ko. Wala akong magagawa hanggat sa napilitan na lang. May mga kumausap sa akin kaklase ko na wala na unti-unting hiya ko. Ang siste, pinaka-problema nito,
every year, may kaklase ako ng mga bully. Siyempre noon, may gardening, gardening. Yun ang mga estudyante nung araw, ngayon wala nang lupa mag-gardenan eh. Nung araw, may gardenan pa kami, may plat-plat pa. Tapos nagka-garden ako, may mga kaklase ko ng mga bully, sisigaw, oh may tae. Yun, ako Kaya marami akong nabugbog na kaklase. Hanggat mag-grade 6 ako, hindi pa rin ako naka-move on. Kaya hindi mo lang ako naka-honor. Ang honor ko lang doon siguro, mga last honor. Graduate lang ako ng elementary, tama, pasangawa. Pagpasok ko ng high school naman, nakapasok din ako ng high school. Pero kahit pasangawa, section 1 pa rin. Pagpasok ng high school, may isa kong kaklase doon. Hindi ko nabangitin kung sino. Sinabi, tayo. Binugbog ko talaga. High school na yun ha. Pero, doon ko natutunan, may nagkuhan sa akin, may isa kong kaklase na huwag ka kasi kasama naman yan sa buhay ng mga bata. Ganun, pag-isip ko. Hanggat sa bandang huli, nawala nawala na, natauhan na ako. Nung natauhan na ako, edi, ang ginawa ko, kinausap ko na sila, nawala na. Mula doon, alam mo Duarte, laging perfect ko mga mga exam ko. Kaya nag-honor ako, nag-graduate ko high school, second honorable mention. Kaya kinikwento ko yan dahil kung may barilan siguro noon, madami na akong kaklase na binaril. Ibig sabihin po, yan po kinikwento ko, yan po yung real life experience ng mga estudyante sa eskwelahan natin. So, halimbawa, kailangan din siguro confidential fund para mag-ikot-ikot yung mga may ahente na alam sa mga psychology ng estudyante, malalaman kung sino estudyante may problema. Kasi once may problem ang isang estudyante, hindi ko po inaalis ang katotohanan na marami ng mga anak ng mga estudyante na nadesperado sa, halimbawa, nag-away ang nanay niya at tatay niya, na nagkaroon ng ibang babae ang tatay niya, tapos narinig niyang away ng tatay at nanay niya. Desperado kayo mga bata na yan. Siyempre, yung mga edad, mga elementary na yan, umiiyak yan sa nanay, makananay lahat yan. Alis lang nanay yan, iiyak na sa nanay pag iniwan ng nanay. Ganun po yun yung mga psychology ng estudyante. Kaya ganun po kalaki ang importansya ng ilaw ng tahanan. Ang kalakaran ng araw, kailangan ang tatay lang talaga dapat magtrabaho. Ang nanay, trabaho ng nanay ay magpalaki para mabantayan ang mga bata. Pero ngayon, wala na po kasi ang baba na sweldo, kailangan na rin magtrabaho si nanay para baka dagdag kita. Kung magtrabaho si nanay at tatay, sino nagbabantay ng bata? Sino nagmomonitor ng bata? Ipapatid sa grade 1 sa school, tapos iwanan, hahabol ng trabaho ang nanay, trabaho ang tatay. Ganun po sa atin ngayon. So nakakalungkot. Tingnan natin dito. Ayaw kong sisihin si BBM kasi sa panahon lang ni BBM nangyari ang barilan. Sa panahon ni Duterte, wala pong bata na mamaril. Kundi ang bata lang na baril, si Kian de los Santos. Okay? So ngayon, ang kakalungkot nito, kailangan i-address natin lahat ito. Huwag na natin sisihin si BBM. Kasi talagang kahit anong sisi mo dyan, hindi na magbabago yan eh. So, ito ang nangyari sa August 18 kanina. Sa alas mga umaga, grade 9 student si Muhammad Mael o si Nael Jalani. Nagbitbit siya ng baril papunta sa campus. At ni-livestream pa daw diyan pamamaril niya. Initial, ang tinarget niya, teacher, tapos estudyante. Anong ibig sabihin nito, Sherlisa? Ibig sabihin, may problema mga teacher natin. Dapat nakakaintindi ng child psychology mga teacher natin.
Ang teacher maraming maisasalba na mga bata. Sa ang pinatay niya na grade 10, grade 9 siya, tapos grade 10 ang binaril niya, si Patrick Dailanwi. At ang iba, nabaril niya na, mga siyam. So, pagkatapos niya mabaril yung siyam, nagpakamatay din ang bata. Kawawa naman. Binaril niya sarili niya. Hindi natin alam kung anong problema niya. So, yan po ang katotohanan. Hindi pa natin na-dig ito kung ano talaga ang istorya nito. Tapos, August 4, 14 na araw nakaraan, sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur. Isang grade 11 na estudyante, si alias Kaiser, ay nireport na binaril niya ang kanyang teacher na si Danilo Barba. 45 din ang ginamit niya. So, nabaril niya malapit hindi naman sa loob ng school, pero malapit sa school campus. Ang motibo ay dahil binagsak ng teacher ang kanya. Binagsak siya. So, kayo mga teacher, may kilala po ako sa MSU. Naging teacher ko rin yun, si Mr. Lionel Castro. Siya po ay teacher sa psychology. Teacher ko sa psychology. Binaril din siya ng estudyante niya na binigyan niya ng grado na 5 sa MSU Marawi. So, ibig sabihin nangyayari po yan, ibig sabihin, may dapat ang teacher natin ay masyadong mataas ang kaalaman sa mga child psychology. So, noong August 7, yan naman, ay may nangyari din sa Santa Rosa Integrated School sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Isang 18 anyos na estudyante ay pumasok sa classroom ng kanyang ex-girlfriend at pinatay niya ang kanyang ex-girlfriend. Binaril niya sa ulo. Tapos nagpakamatay din siya. Ito, usapin ng boyfriend-girlfriend. Dapat bang may boyfriend-girlfriend sa school? Kung meron ganun, hindi maiwasan yan. Dapat pinapasundan, pinapabantayan na yan ng mga teacher. Ang ang taas pa naman ng depression ng mga estudyante kapag mabigo sa pag-ibig. Siyempre, binasted na siguro to ng kanyang girlfriend, hindi niya matanggap na hiniwalayan siya, kaya iyon ang nangyari. Kumbaga, makikita natin yan, ang layo yan sa flood control. Nagkataon lang may flood control problem tayo. Noong January 2023 naman, sa Kawayan City, sa Isabela, Kawayan City National High School, isang 13 anyos na estudyante ay nanaksak ng 2 kaklase. At ang nasaksak niya ay 15 at 16 na taon ng edad. Sabi niya, ng bata na yun, self-defense daw niya yun kasi binubuli siya. Noong January 2023 din sa Culyat High School sa Quezon City, isang 15 anyos na bata, ang sinaksak niya ang kanyang kaklase na 13 years old. At patay. Noong March 2025, sa Paranaque City, isang 14 anyos na estudyante, lalaki tulata, ay sinaksak niya patay ang babaeng kaklase sa loob ng classroom. February 2026, itong February lang, sa Florida Blanca, Pampanga, isang 16 na estudyante, sinaksak niya rin na pinatay niya ang 15 taon na kaklase niya dahil sa debate nila. Ano kayo hindi pinagdebatihan? Siguro hindi naman DDS versus BBM yan. Tapos noong June 16, 2026,
sa Bethel Academy, General Trias, Cavite. Isang grade 8 estudyante ay sinaksak niya ang grade 5 na, hindi pala estudyante, pupil, ng kitchen knife ang ginamit. Noong June 2026, sa Cavite National High School, grade 11 student, sinaksak niya rin ang kapwa niya estudyante. Pagkatapos sila magkonfrontasyon. Yung July 1, 2026, high school sa Zamboanga City rin. Isang grade 11 na estudyante, sinaksak niya 2 kaklase. Ang rason, bullying. July 31, 2026, Las Piñas National High School. Isang 14 anyos ang sinaksak niya ang 13 anyos na kaklase dahil lamang po sa pinag-awayan na 10 piso na sukli sa binili sa kantin. Ang dami pang iba na insidente na kalista. Pero napakarami para natin pabayaan ito. Sobrang dami para pabayaan. Ano kayong gagawin natin? Mag-suggest nga kayo dito. Tingnan natin kung ano ba nga suggestions ninyo. Bakit ka para hindi na maulit ito? Sabi ni Grisline, wala pong guidance tulad noon. Nasikaso mga, parang aktibo yung mga, naalala ko nga, yung guidance counselor nung araw, aktibo. Umiikot-ikot sa loob ng classroom. At kinakaibigan ng lahat ng mga pupils, estudyante. Para ang objective niya, ma-identify niya, siyempre walang estudyante magsasalita eh. Ma-identify niya kung sino doon ang problema. Siguro panahon na maglagay tayo ng ibalik natin ng confidential fund kagaya kay Sara Duterte na ginawa niya sa Department of Education. Panggamit yan para doon sa mga mag-abang magbantay, ikutan, mga tainga, kailangan sa isang school, dapat merong isa na umiikot-ikot, magbabantay. Walang ibang mission yan, kundi kung may mag-infiltrate ng mga NPA, magre-recruit, at di kaya may mga estudyante na nagpapakita ng sinyalis na may problema. Bing Liwag, magandang gabi. Si John Valenzuela, nakakahiya talaga yan pag tawagan kang paraigit. Tama, no? Yan ang tawag sa akin noong araw. Paraigit. Palaigit. Bergie Piquero, classmate ko noon, grade 1, nakaihi sa pantan sa upuan. Yung nakaihi lang, nakakahiya na. Yung nakatabay pa kaya. Quester, disiplinado talaga noon. Noon kasi pinapayagan ng pat-pat. Walang kaso mga teacher kung bumalo na mga pupils nila. Pero ngayon, kunting sigaw lang ng teacher, child abuse. Kunting tingin ng teacher, child abuse. Ngayon, iba na ngayon. Si Quester uli, wala na pong kasing, walang disiplina. Si Grisline uli, desperate expression na yan ng mga kabataan dahil nakikita nilang korupsyon. Tama, nababalitaan nila. Tapos may mga cellphone din yan, nababasa nila yung issue ng korupsyon, napakinggan nila. Nako. Kaya, ang matatanda ang dapat mag-example sa mga bata. Imaginein mo, ano na lang kaya kung makikita panay kagandahan na makikita sa cellphone? Siyempre, ganun din ang reaksyon ng mga bata. Kaya po, hindi po ako conforme sa gusto ni Robin Padilla na bawalan ng estudyante na gumamit ng cellphone. Sinaida Kabotahe, di naman po. At tapos si Araceli Harder, sa inimo Dr. to, good AM sa inyo tanan. Natuwa ka sa kwento ko na ako'y paraigit. Araceli Harder. Okay, Sinaida Kabotahe, DDS po ako, taga Northern Luzon. DDS na, dami na tayong DDS. DDS challenge. Sigurado naman ako yung ang bumaril, hindi DDS. Hindi rin BBM. Kundi puro lang talaga desperado. Dahil sa bully. I doubt walang iba kundi bullying lang talaga po yun. Sa tingin ko kasi ang tatay ni Jam,
yung namaril sa Ateneo. Tingin ko sir, kayo mga taga-customs, ayusin niyo po yung reputasyon ng mga customs employees. Sa tingin ko, binubuli yun. Tatay mo, kurap, tatay mo, kurap. Kasi taga-customs. Baka gano'n, kaya may connection sa flood control din. Anak siya ng customs police chief sa Zamboanga City. So, sabi ni Virgie Piquero, grade 5 ako, panalo kami lahat ng teacher namin kasi di kami nag-garden. Ganun ba? Kami, nag-garden talaga kami. Papaluin kami ng teacher pag hindi mag-garden. Okay. So ngayon, ito pakinggan natin ang una. Ano ba ang opinion ni Leila de Lima? Let us get an opinion from Ma'am Leila de Lima. Okay, sabi ni Ma'am Leila de Lima, ano nang nangyayari? Paano na naman na ipasok ang baril sa paralan? Ibig sabihin, wala pong gwardiya ang school. O walang gun scanner, walang metal scanner. Ateneo pa naman ito. One of the best schools. So, paano na may pasok baril? It's a very alarming that less than 2 months after the Tacloban school shooting, another act of violence like this has occurred. The bad side of social media and video games exerting pernicious influence on young people are now in full view. Hindi naman. Illogical mo siya, sabi mo, Madam Dilema. Kasi wala namang ebidensya na video games ang nag-cause nun. So urgent and effective safeguards are needed to prevent similar tragic incidents. Ang atin din po pakiramay sa pamilya ng biktima, dalangin at agarang pagaling ng mga nasugatan at panawagan para sa kinakailangan paggabay sa lahat ng mga apektadong mag-aaral, magulang, guro at kawani sa insidenteng ito. Maraming salamat, Madam Leila de Lima. Ito naman. Pero baka isisisip. Ako gusto ko isisihin si BBM eh. Kaya kung di lang siya nagnakaw, wala siguro ito nangyari. Illogical naman na tayo. Walang kinalaman. Ito si BBM the Marcos Jr. administration is the biggest scam in the Philippine history. Talo pa niya tatay niya. Grabe. Ang tatay niya inakusahan, Duarte, $10 billion na ninakaw. I-convert mo sa peso. Times 60. Times 6. Bali, 60. Plus 0. 600 billion pesos lang. Pero siya, trillion. Grabe. Ito ata ang scam. Itong inidulo ng mga batang pumapatay. Ano lang yan Biro lang yan ito naman. Pag-usapan natin, pakinggan natin si Sara at si Cardema. Ang kanilang push ay kailangan bigyan ng Secretary of Education ng confidential fund para mamonitor ng lahat ng problema. Importante pa naman, edukasyon pa naman yan. Ito, pakinggan natin. Sa hanay ng mga kabataan. Ako, naniniwala ako na walang mali dahil nung siya po ay DepEd Secretary, siya po ang aming chairman ng National Youth Commission Advisory Council. So napag-uusapan po namin every month bilang siya po ang chairman ng National Youth Commission Advisory Council at ako naman ang chairman ng National Youth Commission kung paano pipigilan ang recruitment ng mga NPA sa hanay ng mga kabataan. Bakit? Naniniwala ho ba kayo na mali o may mali po doon sa paggamit ng kanyang confidential funds? Ako, naniniwala ako na walang mali dahil nung siya po ay DepEd Secretary. Anyway, napakinggan na natin yun tapos, isa pa. Ito, tignan natin inamin ng Bureau of Customs. Tingnan muna natin, pakinggan muna natin ang salita ni Father Gilray Anthony.
Siya yung president ng Ateneo de Zamboanga University. Sabihin na nagkaroon po ng isang insidente dito sa aming paaralan sa campus po ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building sa barangay Tumaga. Ngayong umaga po. Ang mga detalye po ay patuloy pa namin po inaalam. Gusto ko pong banggitin na nung nalaman po namin na mayroong insidente po dito sa campus po ito, sa pakikipagtulungan po natin sa kapulisan at sa local government unit. Pagdadagat po tayo at tinignan kung ano ang nangyayari sa sitwasyon. Ang pangunahing kagustuhan po namin at that time is to make sure that all our students who are at main building in this campus of junior high school at saka po ang ating mga elementary or grade school students be properly evacuated. Sila po ay evacuate at ipatuloy sa mas malayong court kung saan ang kanilang mga guro at ang ilang po nating mga empleyado ay nakasama po sila at inaalagaan at binibigyan pansin. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, for our families, for the guardians. And we're deeply preparing. This is our primary objective. And that is why we are deeply saddened by this incident this morning. We are confirming. So, hindi, basta hindi naman natin ganun din yung sasabihin mga motherhood statements. Pakinggan naman natin itong iba pa. Ang pinalabas na istorya ng Bureau of Customs ay tinanggal na lang muna sa trabaho ang tatay nitong bumaril. At siyempre, parusahan nila ito bakit ang baril niya nakuha ng kanyang anak at ginamit. So, wala rin itong pinag-iba doon sa abogada pa na police officer na babae sa Tacloban na kung saan ang kanyang baril ay nakuha ng kanyang pamangkin na ginamit sa pagbaril doon sa Tacloban City. Ito naman, pakinggan naman natin si kapatid na Robin Padilla, si Pagari Robin. Ito. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information. Dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan. Dahil social media. Palagian po sila na gumagamit ng kanilang may tanong ako, dapat ba natin itigil ang social media para sa mga kabataan? Kung ako tanungin nyo, wag. Monitorin lang ng parents kung anong mga ginagawa sa social media. Kasi sa isang banda po, aywan ko kung maniwala sa akin si Sir Lisa. Di ba yung mga cellphone na yan, Duarte, nakatulong sa mga bata na magiging homebody, hindi na mag-adik-adik sa labas? Di ba? So hindi na maghanap ng mga shabu. Hindi magkaroon ng barkada may shabu kasi homebody na sila. Karamihan homebody, mga laro sa Monitorin lang siguro,
kung anong kwan. Pero hindi ako papayag na tanggalan mo ng ano. Kasi pagka ganun, baka mag-rebuild pa yung mga bata eh. Oh. Account, sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong gagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito eh. Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa, na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, ay nagagawa nila. Ang bagyo. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform. At iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito. At Hindi bale na. Sige, pag-isipan nyo, Robin. Pero kung ako naman tanongin nyo, monitoring po ng parents ang kailangan. Kung maglaro, Roblox, ano ba yung pinakamatindi nga na laro? Roblox. Yung apo ko, naglalaro ng Roblox eh. Hindi ko alam paano yan. Pero wala naman ako nakitang masama. Happy naman lagi ang apo ko. Okay lang ako. Oh. So, pakinggan naman natin itong isang balita bago tayo mag-out. DepEd that memorandum circular for public schools. Pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanda yung mga pulis natin. Pero nasa public schools lang to. So, ngayon, it's time to call to the policy interview. Pati private school, i-cover na rin namin. Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang kagawaran ng edukasyon sa nangyaring insidente sa Zamboanga. Hinimok pa ng kagawaran ng publiko na huwag magpakalat ng hindi verified na impormasyon o magbahagi ng sensitibong litrato, video o detalye sa insidente, lalo't sangkot ang mga menor de edad.
Nakikidalamhati rin si Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Bam Aquino sa mga biktima ng pamamaril. Iginiit niyang gagawin nila ang lahat ng makakaya para hindi na maulit ang insidente. Sinabi naman ni House Speaker Bogie D na hindi dapat matapos ang pagtugon ng pamahalaan sa pakikiramay at panalangin, kundi dapat kumilos para protektahan ang mga bata mula sa karahasan sa mga paaralan. Nagpaabot din ng pakikiramay sa mga pamilya at sa paaralan si Pangulong Ferdinand Marcos Ulan Jr. na naman, ulan. Ayon kay Marcos, ang mga paaralan ay lugar kung saan ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto, kaya ito ay dapat isa sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Inatasan din niya ang mga otoridad na magsagawa ng investigasyon sa insidente at tukuyin kung ano pa ang kailangang gawin para maiwasan muli ang ganitong trahedya. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Ayan. Ano na nga, may kailangan kasi natin, ang problema natin, nandyan si Bendalo, nandyan si Ben David. Ay, nako. So anyway, with that, anong gagawin natin? Maraming salamat po, no? Mag-out na tayo and wait for my next vlog. Tatapusin lang ako. Si Graceline, kahit na metal detector sa school, kung walang magulang, dapat ang magulang, it's the high time. Kung mga magulang na OFW, tawagan nyo laging inyong anak. Kahit na sa sa messenger lang. Tapos kayo naman mga tatay, make it a point na araw-araw nakikita mo 2 beses mo lang yung anak mo. O yan, Bergie Figuero, wag na wag iboto yung mga tulpo natin. Kasi mga style kasi na ninetulpo, Duarte, yung patapang-tapang, kinukuha na ng mga umiidolo ng mga bata sa kanila. Nagyabang-yabang din. O siya, dapat may mga paigtingin ang mga guidance counselorship sa lahat ng schools. Lady B, Roland Huxon, go ahead. Walang pipigil sa iyo. Bergie Figuero, never, never, never again. 21 from Marcoses and Tolponatic Brothers. Walang kwenta. Bergie Figuero, Roland Huxon, Irene Marcos, ay walang bubuto dyan. Irene Marcos sa Katulpo. Lalong walang bubuto dyan. Bergie Figuero, grade 5 ako. Yung kinto ko kanina. O sige, hanggang na lang muna tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasadyang kalagayan kayo kahit na maulan sa Metro Manila at saka sa Bulacan may orange rainfall na warning ng NDRRMC. So wala pong api kung walang magpapaapi. Sabi po ng the greatest Ilocano singer na si Freddy Aguilar na aking naging client noon, walang nagwawagi na umaayaw. At walang umaayaw na nagwawagi. Yan po ang bilin niya ng kwentuhan namin nung buhay pa siya. Sino pa? At kailangan, laban lang. Laban lang, Alex, iyala. Kahit natalo ka kanila, laban lang. Oh. Ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ang umayaw ay hindi nagwawagi. Di ba? Okay. Pwede na siguro kanta na Ang Bayan Kong Pilipinas. Kanta ni Fred Aguilar yan, ha? Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Okay, magandang gabi po.